SRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras taka alas 12:45. Isama na sa inyong tanghalian kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan ang mga naglalagablab na balita sa Express Balita. Mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express Balita. Headline Express. Sa DXRS Express Balita, ninyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, o welcome diri sa ito na programa. Inin adlaw na Martes na, bitsa 17 sa buyan sa Marso, year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, People's Day 2026, tagdaya kumadlawa dito na sa Barangay Talisay. Vice Governor Gok Yangke, tagpadayag ang kalipay, inihuman sa pagpahimutang ng Athletes Village, dinha na sa Maydayan, Borromeo, Magallanes. Assistant Tournament Manager sa Athletics sa Tagapadea, kanila isa pagsugod sa pagduwa din na sa karaan na public market. Agusan del Sur, nag-numero 1 na sa medal standing sa nagpadadyon na Caraga Regional Athletic Games 2026. Provincial Election Supervisor na si Attorney Canta, Tagapadea, gaan ilang mga nakaschedule matupan ng mga aktibidad sa nagsingabot na barangay og Sangguniang Kabataan Elections kuman Nobyembre 2. Samtang board member Kaiser Recabo, tagtinguha na matupa maamindahan na ang oil deregulation law, ini para na malikayan matupaan pagpatakar lamang sa pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel o iban pa ng mga produktong petrolyo. Brownout, tagtakday mo na kumanagsingabot na Domingo, Marso 22, sumaya pa ng kadaguan sa NGCP. Balita. Sa detalye sa ato mga balita, People's Day 2026, tagdaya ngadto na sa Barangay Talisay kuman adlaw. Ini pinaagi na sa libre na serbisyo gikan na sa mga naglaing-laing departamento sa gobyerno syudad, mga nasyonal na ahensya lagip na isab ang mga pribadong organisasyon ug iban pa. May padayag dito ng mensahe sa pag-welcome sa mga nahimong bisita sa pagpahigayon sa People's Day si Barangay Kapitan Joey Ibarra ng Barangay Talisay. Ikaw pat na hinihigayon, nagipahigayon ang People's Day dini sa atong barangay. Dili ini kung pangulitika ni Mayor, kay ini consistent karadaw nagipahigayon kada tuig dini sa atong barangay. Busa mga kaigsuonan, ato kini pahimuslan, kay kini kitang tanan man ang makatagantang diini na mga libre na mga serbisyo para sa atong barangay. Mga kaigsuonan, sananan ako administrasyon uban sa ako konseho nagka-unite kami para mahatag namo ang kalambuan sa kalampusan sa atong barangay. In fact, nakita na nato, nahigap na nito, nakita sa ito ka mga mata, panuno man ang atong mga improvement din sa atong barangay. Di ba? Di ba nakita na nito, nahigap kung ato na natagamtaman. Busa mag-iban kita. Dili lamang kuman, hangtod sa ani pakabisa mo katungdanan. Mag-iban kita para sa kalambuan sa atong barangay. And the na yung pagpadayag sa mensahe ni Barangay Kapitan Joey Ibarra na Barangay Talisay. Samtang dito isab sa okasyon si Vice Mayor Alfonso Casura ug ija isab tagpadayag ani dyan nakalipay na nakabisita dito na sa Barangay Talisay na kundi amoy una na Island Barangay sa pagpahigayon sa amo na aktibidad. Although gikan sa city kasi mo din grabe ang suyog sa grabe ang ilog. In any event, hindi kami kuman din sa barangay sa Talisay. Primero na Island Barangays na amo kanhiaon sa year 4 na ato People's Day. Gani mapasalamaton kami sa mga kadakuan sa ato barangay. Nagipanguluhan ni Joy Ibarra ug ang atong mga konsehalis gani karon o ang atong mga maestra. Ma'am, good morning. Nahibayuman kita na busy ka mo kuman tungod sa ato hosting ng Caraga Games andun sa
of course, kung mabot ko mo ng 100, dyan ato 100,000. In fact, Andabek na yung pagpadayag sa mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura. Samtang sabi isab ni Mayor Paul Dumlao, ani dyan na tagpaningusgan na ang People's Day 2026 ang ikaupat na katuig na pagpahigayon ug lagip na isab pagkabisita ngadto na sa mga naglaing-laing barangay ug tagdayaan libre na mga serbisyo ng gobyerno sa syudad. Ako gajud katako nakalipay na nasustenir nato ang ato programa sa People's Day ikaupat na tuig nato diri kuman. Balik-balik gajud gihapon kita. Naglaom pa ako sa una pa na panahon sa pagkampanya ni Mayor Paul Dumlao sa paglibot namo mga kagawad kami ni Vice Mayor Casura sa paglibot namo ilabi na diri sa mga island barangays daghan gajud amo mga storya malong siya ya pagajud kami kita ng opisyal ng gobyerno sugad-sugad. So dito na tingaya ko jaon sa mga island barangays especially. So ako gajud una kung tagaan kita ng oportunidad na makalingkod isip opisyal nizo ang tanan serbisyo ng City Hall amoy ato dayhon diri sa mga kabaranggayon para kita tanan wayay surigawnon na dili makatagamtam ng serbisyo ng gobyerno. And dili ra kun kung dili kada tuig amo jahon na ikaupat na natuig kuman nagpabilin ini na programa kay takinahanglan nan mga kabaranggayon isip Izo Mayor kung ako ra gihapon ang Mayor Izo sa kada tuig balik-balikan gazon ang People's Day diri sa Barangay Talisay. Okay ba kamo? Okay. Halipay sa dako. Nakada tuig kari na ako diri. So ako paborito diri na taga-barangay Talisay. Sa una di magpakita pero hanapon na ako kuman amo na inusugat sa ako haman na to si Mr. Elijah. Oh, di ba? Andabek sa ning pagpadayag sa mensahe ni Mayor Paul Dumlao, lagip isab dugang isa-isa ni dyan na tagpadayag ang mga serbisyo na kundin taghatag dito na sa mga residente ng Barangay Talisay, lagip na isab ang mga silingan ng mga island barangays. Ang isa sa mga highlights na serbisyo kaganina, amo ang 5 ka mga beneficiaries para na sa balik ngiti program ng gobyerno syudad na taghatagan ng libre na pustiso ang mga senior citizens. Dugang pa sa mensahe ni Mayor Dumlao. Si Mayor Paul Dumlao, tagtagaan dito ng ikaduha na higayon para magserbisyo gihapon. Izo isip mayor ng syudad. Kami ni Vice Mayor Paul Casura, kami kay iban mga konsyal, salamat Barangay Talisay sa izo suporta. Susunod na tuig, mag-iban ko gihapon kita? Ha? Mag-iban ko gihapon kita? Abi ni Jo, wala sila. Si Mayor Paul Dumlao, grabe ka sa pangampanya. Kay naglibot sa barangay, isa People's Day. Insakto doon, tinuod doon, nangampanya ako diri kuman. Kayo naman, ang pinaka-the best na pangampanya ang magserbisyo sa katauhan. So, dahon kami diri, kada tuig, magbalik-balik kami, mangampanya sa izo. Kay para gazon, na mahiti gazon, always kita makontinue, always kita makabante, always kita maghatag og pulido di kalidad na serbisyo para sa tanan mga taga-barangay Talisay. Salamat. Nadugang pagpadayag pa sa mensahe ni Mayor Paul Dumlao. Kaiba ni Sabdid to na bisita kaganina sa Barangay Talisay. Sila ni City Councilor Carl Dwayne Casura, City Councilor Joshua Hile, City Councilor Faith Elumba, City Councilor Baltasar Abian, lagip na isab ang Sangguniang Kabataan Federated President ng Surigao City na si Jeneline Edelsura. Balita Express. Sarabadajon pa sa dugang pa ng mga balita, tagkalipay nandako ni Vice Governor Jed Gokyangke ang pagpahimutang ng Athletes Village din na nasa Maydayan na Borromeo ug Magallanes. Iniisip na isa sa mga aktibidad ug kalingawan sa mga bisita ng mga atleta na kasamtangan diri na sa Surigao City, Surigao del Norte para na sa Caraga Regional Athletic Games 2026. Makita nato na grabe ang movement ng ekonomiya ng Dakbayan. Oras ng dili kun taas ang presyo ng gasolina. Kaya hindi mo makita kay buhi ka na dyan mga negosyo, joy mga stalls kumandi doon in front of the City Hall. So
this is very good for the city of Surigao. Ang tabik sa mong pagpadayag ni Vice Governor Jed Gokyangke. Sa Bradyon pa, sulugang pa ng mga balita, Assistant Tournament Manager sa Athletics na si Chona Alamada ang tagpadayag ang ila isab pagkasugod na sa iladuwa din na sa may karaan na public market sa may dayan sa Nicolas. Ini partikular na matupas sa Jupa kaganina, mga alas 6 sa buntag, andito na sila no pahigayon sa pagduwa. Sugod kami pagduwa to March 14, Saturday, nag-early kami para maapas naman tanang duwa. So, kaloy sa Diyos, naging successful na mo first day, itong 14, natapos na mo. Balik kami duwa kagahapon, natapos na mo ang jumping. So far, ma'am, uno namang event katut ang jari diri sa Old Public Market. Tuyo kabuok, we have the discuss throw na napahigayon na mo itong Sabado. Then gahapon is the jumping, the long jump. So kung man nabuntag, among gipahigayon ang elementary boys nga shot put o ang triple jump sa elementary girls. So mga more or less hangtod kuno ka mo diri, ma'am. Kuman buntag, duha ka buk dito triple jump, elementary girls and secondary girls. Diri, ang shot put elementary girls, then sa afternoon will be the shot put elementary girls. So, tomorrow na pa kami. So ma'am, pag joy mga mudaog diri sa ato naglaing-laing event, mga pila ang kuhaon para mo qualify sa palarong pambansa? Usually gold, pero kung ang second maka-QS, pwede makakuha na mo basta kaya number of athletes per region, mas mapil pa, maday ang bata. Kaya ang secondary, there will be 17 ka secondary na athletes o 13 ka elementary. So, ano dabek sa mong pagpadayag ni Chona Armada, ang Assistant Tournament Manager sa Athletics, ini sa pagpahigayon ng mga naglaing-laing duwa din na sa may karaan na public market. Balita Express. Sa Bradyon pa, sa dugang pa ng mga balita, Agusan del Sur naguna na sa pakuman sa medal standing sa nagparadyon na Caraga Regional Athletic Games 2026. Ini ang pagpadayag kumpirmasyon sa makadaguan sa Department of Education na DepEd Caraga Region 13 as of 11/12 na pagkumpirmara sa ilan na tally na makadaguad sa DepEd Caraga, ang Agusan del Sur ang sumaya pa nakaangko na ng 30 ka mga gold medals, 24 ka silver o 14 ka mga bronze medals. Sunod isab sa ilaw, ikaduha, amuan Butuan City na may 20 na ka mga medalya na gold, 8 ka silver o 17 ka bronze medals. Ikatuyo, ang Surigao City na may 12 ka mga gold medals, 19 ka silver o napuyo ka mga bronze medals. Samtang ang ikaupat, amuan Agusan del Norte na may napuyo ka gold medals, 7 ka silver o napuyo isab ka bronze medals. Ikalima, ang Surigao del Norte na may 5 ka gold medals, 9 ka silver medals o 9 ka bronze medals. Samtang ang iban pa na standing, down sa ika-6 ang Bislig City, ika-7 ang Siargao Islands, ika-8 ang Surigao del Sur, ika-9 ang Cabadbaran City, ika-10 ang Bayugan City, ika-11 ang Dinagat Island o ika-12 ang Tandag City. Tagatudlo na sa sunod isaba na mga oras ang mupadayag pa na resulta. Ang DepEd Caraga kalabot na sa medal standing ng tagsa-tagsa ka mga probinsya sa inin nagpadadyon na Caraga Regional Athletic Games 2026. Balita Express. Sa dugang pa ng mga balita, Provincial Election Supervisor ng Surigao del Norte na si Attorney Alvin Canta, tagatudlo, ang ilan na mga sunod-sunod na mga aktibidad na himuon para na sa nagsingabot na barangay ug sangguniang kabataan elections kuman Nobyembre 2. Tagatudlo isab niini atubangan sa mga sakop ng sangguniang panlalawigan. An ija pagtudlo na sa bag-o na mga mapili na mga barangay ug SK officials ang sumaya pa daon ay kabaguhan sa ilan na termino sa ilan na pag-ingkod sa posisyon na kundiin mato pa na mahimo na ini na upat katuig. Tipik sa nahimong pagpadayag ni Attorney Alvin Canta. After this election, with a maximum term of 3, okay? And for the SK, 4 years lang nihapon, pero di na
re-elect. Okay. For example, dahil mga pangutaan na ika-third term na po karon, 3 years, maganagan mo ako sa November 2020 national elections. Of course, the answer is no. Kaya naman naman yung third term. If you are on the second term, munagan ka 2026, makadaog ka. Pwede ka. The next question, can my first term with a 4 years in a term be considered as one term for purposes of the 3-term limit rule? Gray area na po na siya. O kabaluan na. Mas na-interested na mo file yung kaso. Sa... Ano magpahalo na siya, no? Second term ko karon. Muna ko November 2026. 4 years na. Naiuman mo yung that should be counted as your first term because 4 years naman. Napay mo yung dili. Dapat i-count na sa 3-term limit rule. Although 4 years na, dili 3 years. But just the same, it's a term. So it should be counted in the 3-term limit rule. That's the gray area that as of now, the COMELEC, wala pa yung official poll interpretation. So we will leave that to the years galing ng mga COMELEC na dapat may opinion about it. Pero lingon po ng COMELEC nga kung may maka-issue opinion na it's not the COMELEC but rather the DILG. And dabeksa na yung pagpadayag ng Provincial Election Supervisor na si Attorney Alvin Canta, partikular na sa matupapipila ka mga pakisayod na tagpadayag ngadto na sa ila kung sinuraan na makautro pagkandidato sa barangay ug sangguniang kabataan na elections. Balita Express. Sa Rabadadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, Board Member Kaiser Recabo tagtinguhan na mautro ang Oil Deregulation Law. Ini para na matupa mahatagan og pagtagad pagkontrolar ang sitwasyon og dili matupa magpatakara sa pagsaka ng presyo ng gasolina, diesel ug iban pa ng mga produktong petrolyo. But I would like first this resolution be passed on committee level first, especially to the Committee on Laws and Legal Matters, considering the facts that according to Attorney he's the pillars and pioneers of legal minds in the Sangguniang Palaluigan. This resolution is about the amendments of the proposed amendments of RA 8479 or the Downstream Oil Industry Regulation Act of 1998. This is the public is just to deregulate our industries, our oil industries. It has for aspect the price deregulations, the liberalizations, the antitrust provision, and the monitoring role. Ang tabeksa ng pagpadayag, sugyot ni Board Member Kaiser Recabo Jr. sa iniisab na pagpabot ni ini ang nauyunan ng mga sakop ng Sangguniang Palalawigan na isa ka committee hearing ang nagtakda ipatawag. Ini para na matupa mapaningusgan ang muna sugyot para hatagan isabog igo na pagtagad, ang padadyon na pagsaka sa pakuman ng presyo ng gasolina, diesel, ug iban pa ng mga produktong petrolyo o kung ano isab mahimo sa kinatibukan ng lokal na gobyerno ng Surigao del Norte. Balita Express. Sa padadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, brown out, tagtakda na ipatuman kung nagsingabot na Domingo, Marso 22. Inenkos ganong tagpadayag na nakadaguan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Tagatudlo na mahitabo ini sa Domingo, Marso 22, magsugod alas 8 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi o kinatibuk ang napuyo ka oras ang pagpatuman ng brownout. Ang mga apektado na mga lugar, ang matupat, tibok coverage area ng Sorneco o Surigao del Norte Electric Cooperative, partikular na sa may Santa Cruz, Luna o Claver substations. Sunod isab niini ang matupa Siarelco o Siargao Electric Cooperative, tibok coverage area niini o ang Surseco 2, ang Carrascal o Madrid substations. Ana mo na brownout ang rason niini ang pagpahigayon nila og annual preventive maintenance ng NGCP din na sa Placer substation. Lakip na isab o ang pagpahigayon ng ride-on transmission line activities sa habig ng NGCP. Tagatudlo, nanuhimo na sila og koordinasyon sa Bacuman ngadto na sa mga nagkalaing-laing electric cooperatives para na sa patuman sa amo na brownout sa Domingo. Balita Express.
Bueno, amo na naglangkob sa DXRS Express Balita. Adlaw na Martes na, pitsa 17 pa, sa buyan sa Marso, year 2026. Sa ngayon, sa mga kaibanan sa control, sila ni J.O. Batan, lagip na isab na itong mga OJT na BSIT, NEMCO, sila ni June Arpilieda, Zapton Pilan, lagip na isab kan Brian Cabreza. Okay. Di na ito mabasa. Basta na ito mga OJT. Gikan na sa BSIT NEMCO. Dahil hala, yan ato oras sa ato pagpadadyon. Diri sa ito na programa. Inisa ba ni na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, mulang sa tanan, maradyaw na pagpaniud to. Express Balita. Oras tak, 1:05. 60 radio stations nationwide.